Yo, what's up? Welcome back sa Break Till Dawn. Ako nga pala si Dopest. At ngayon, solo lang tayo magre-review. Hindi natin kasama si Fermary. Yung nakaraan naming ni-review is yung kanta ni Looney, which is yung Tumbang Preso. Ispatan nyo yun sa YouTube channel ko. Siyempre ngayon, i-review natin is Battle. Shoutout sa Motos at kay Kuya MZite sa pagpayag sa akin i-review yung battle na to. Ito yung battle ni Kenji tsaka ni Amari. So, MC versus Femc. Simulan na natin. Kailangan si Kenji. Pinili naman ko si Amari. Ladies first. Unang banat. Kay Amari si nagtuka. Unang pakulo para sa una ko na laban. Sa init ko na naipon, ikaw unang mapupuruhan. Ibubuhos ko lahat kahit madala sa pagitan ng Femc at MC may nagaganap na lutuan. Kaya huwag kang makikipaglaro ng apoy sa aking bata. Mapapaso ka lang. Motos game! Tagal kong inantay yung chat ni Kuya Side kung kailan yung una ko na battle. Kaya sinulit ko pa yung time nanood ng live at nag-aaral paano pa umanggil. Tapos itatapat lang sa di naman nagra-rhyme. Habang ako, di ko naman kailangan ng guide kasi kaya kong mag-isa umasil. Oo, kaya kong mag-isa. Habang ikaw, may katulong ka na grupo. Di lang nila chine-check sila mismo. Naghahanda ng mga baon nyo. Pero sa grupo mo, madalas ka lang pagtawan na lang yung mga kasamahan. Di mo papapansin yun, brother. Si Kiluwag ginawa kang utusan, tapos pinabatok-batukan ka lang ni Lord Manuel. Itong nagmamalaking grupo ng triangulo, nasa maling circle. Pero speaking of... Si Lord Manuel kasi, member siya ng Triangulo. Battle MC siya sa FRBL. At di ko alam kung talagang kagrupo niya si Kenji. Kasi ngayon ko lang napanood si Kenji. Pero yung ginamit ni Amari doon na angle, itong member ng Triangulo is nasa maling circle. Sobrang dami na kasing gumamit nun pero nabigyan siya ng justice, nagamit ng maayos ni Amari at yung suntok niya na yon, ang ganda ng pagkaka-deliver niya. Balik natin konti. Shoutout sa Langaw. ni Lord Manuel. Itong nagmamalaking grupo ng triangulo, nasa maling circle. Pero speaking of chat, iba tayo. Di ba nag-chat ka sa akin, sabi mo, kita kits? Nag-react heart lang ako guys, tapos eto ang kulit. Pagtingin niya na nag-reply ako sa chat niya, bigla na lang daw siyang kinilig. Tapos nag-chat siya ulit. Kain daw kami after ng laban namin sa mall. Naitatanggi mo yan. Sino kaya nagsalita ng doon? Kaya pala. Tawa ako doon, nanonood ako ng live doon eh. Walang magagawa yung pagtanggi mo. Ulit. Tapos nag-chat siya ulit. Kain daw kami after ng laban namin sa mall. Naitatanggi mo yan, Repa. Walang magagawa yung pagtanggi mo. Maglalabas ako ng ebidensya. Di ikaw yan. Nakarating yan sa akin kasi kung kanino mo yan sinenta kaibigan. Para kasi Blizzard. Reply lang ng babae. Bigla na lang ikakalat at iyayabang. Bakit ba kayo ganyan? Feeling mo nakakadagdag ng pagkalalaki yan? Kapag ako nga wala ng choice, mas pipiliin ko pa yung righteous one. Nag-send pa sa GC ng picture ng Corvo, nakakrap naman lintik. Ganyan nag-send ng SS ko, para naman makita nila paano ko kayo nireject. Mas lumakas yung punchline dun sa setup tungkol sa screenshot. Kasi nga, yun, nakita daw ng mga tao kung paano niya ni-reject. Kasi feeling ko marami talagang nag-chat kay Amari kasi nakikita niya naman maganda siya. So, yun, tuloy natin. Nag-send pa sa GC ng picture ng Corvo, nakakrap naman lintik. Ganyan nag-send ng SS ko, para naman makita nila paano ko kayo nireject.
Real talk. Isa ka pa, Antonym. Ang pangit yung pag wala kang sombrero. Shoutouts kay Anthony. Nagtutulakan pa kayo pare-pareho naman kayong mga babaero. Mataasan nga naman ang ihe. Pero pag kinumpron pa mga basag, nagpapataasan ng ihe. Itong mga wala namang bayag. Pero maiba tayo. Di ba idol mo si Jonax, Maxi Gigi at Blue Maiden? O di nyo kilala? Paano nyo makikilala authors ng Wattpad yun at ang ina? Real Don puta. Kung dyan ka na-inspira bilang writer, anong laban mo sa kumakapiso ng libro ni William Shakespeare? Rounds niya na. Rounds niya na. Asahan niya na yung mga linya niya tungkol sa magulang ko, jowa at kung sino-sino pang inosenteng mga tao. Bago pa lang ako, Kenji, pero tandaan to. Ako yung baguhan pa sa laro, pero kailangan mo silang pakitaan ng bahay. Yun, malinis yung round 1 ni Amari. Tumatak dun yung screenshot. Yung kung paano niya nireject yung mga lalaki na nagchat saan niya. And debut battle niya kasi to. So parang malakas yun na simula bilang babae. FMC nagsisimula ka sa liga. Sobrang lakas ng pinakita niya sa round 1 tsaka malinis. Tingnan natin para matimbang natin kung anong laban doon ni Kenji. Tuloy natin. Kasi naman, grabe yung mga sinasabi niya na baon bro. Baon ka na baon, ikaw yung babaunan ko. Libog bar sambog na. Tawa ko dito kay Kenji kasi parang bata lang siya, no? Pero nakaka-proud dahil nandito na siya sa larangan ng pakikipagpalitan ng letra sa battle rap. Tapos maganda yung simula niya, yung rebat niya. Ganda yun. Tuloy natin. Dinadamay mo yung kainan. Putang inang to. Huwag kang mag-alala, ikaw mamaya kakainin ko. Kain. Shoutout kayo mga kakipatawa mo yun. Wala mo nang ngayon ako bahala mag-hayak. Ibuhos mo lahat. Para body-body, lyrical content, hinanda ako para sa diwatang lumabag. Ilabas mo yung tapang mo kahit wala ka namang bayad. Tungaw! Hindi nakikita yung rap skills ng mga basa na itsura. Patunay at ebidensya, titigan yung mabuot silong surya. Di kita pabastusin. Mali ang iyong hinuha, di naman yan banal sa amoyin. Di ka naman babae, puta. Kung tutusin, maganda ka naman. Kasubas sa galaw, alam kong pangkama ka lang. Di na rin kailangan ng una ni Radsul para ikitakpan. Di kita tatamuran. Aalagaan kita hanggang sa maputulan ng hininga. Pero pag naputulan ng tubig at kuryente, gugulpihin kita. What? Napatawahan ko. I'll be your lifetime partner. Kung ayaw mo, edi don't okay lang. Fuck body actor, bibigyan kita ng dress. As a gift, mag-hire pa tayo ng designer. Di kita malilimutan kahit magkaroon pa ako ng Alzheimer. Oh shit. Gagawin kita ng tanaga, sonata at haiku. Para sumaya, para malaman at maramdaman mong mahal na mahal kita. Pati effort, naka-record, di ka makakating sa akin ng sumbat. Wala ko ititira sa sarili ko. Tanggol kay mukhang ng mga bata pa sila. Mas malupit pa ako magpakilig dun sa... Di ko alam yung reference na yun kasi di ako nanonood ng Batang Quiapo eh. Di ako nakakanood ng TV. Tuloy natin. record, di ka makakating sa akin ng sumbat. Wala ko ititira sa sarili ko. Tanggol kay mukhang ng mga bata pa sila. Mas malupit pa ako magpakilig dun sa isa, dalawa, tatlo. Kung iiwanan mo ko, habulin kita, dun lamang ako tatakbo. Pero pa kahit paraya pa rin kasi ikaw yung akin na kaikwentro. Mas classic pa to dun sa Matina at Supremo. Pero, di na parang panabakin na pakabain. You're my only life.
Last nun, maganda yung nagustuhan ko yung line na yun kahit sa live. Maganda nung line na yun. Kinuha niya yun sa kantang Ere ni JK Labajo. Teka na, di pa tawas. Ginawa ko lahat, binigay kahit pampapat na kanin. Maganda ko pa man sa trabaho para sa luho mo mabaling. Nagbago tong gago para din matawag ka na bully. Tapos aking mahuhuli, ginodyopa mo si Woody. Tangin, nakakala ko sila na ni Aubrey, mga hayop. Mga gago, walang muto, tangin na nyo talaga. Tuwing nakikita ko ay mag-asawa, nagpaisip ako kung may pag-asa pa ba. Hanggang sa naisip yung sinabi ni Luni, nung lang hanapin yung wala, kaya peace punta ako ngayon, kakatutin kita. Tsaka yung nanay mo, sarap ng nanay ko mismo, tapos wala kayong magagawa. Ganun na yung round one. O, chill mga samain. Isa na yung kantutan bars. Round 2 gawin na lang natin. So yun, para sa akin yung round 1 nila pareho, bibigay ko muna ng tabla sila doon kasi maganda yung aggression ni Amari. Parang sanay na siya bumatal kung paano siya mag-deliver. Meron din siyang mama factor na kahit babae siya para siyang lalaki gumalaw. May mga tumatak siyang line doon, yung screenshot, yung sa reject. Maganda rin yung ender niya na pinapakita ka ng bago. Kaya magpakita ka ng bago. Kay Kenji naman, parang dinaan niya kasi parang pick up line para sa akin. Tapos sinali niya sa battle rap. Props pa din doon kasi nandun yung art form. Yung mga ganun kasi pick up line yan para sa akin. Pero nasali niya sa battle rap bilang weapon. Pareho silang may moments sa round 1 na to. At wala namang masyadong tumatak na linya kay Kenji na para kay Amari talaga. Meron naman, pero hindi ganun kalakas. Sakto lang. Props pa din. So, para sa akin yung round 1, tabla to. Parang nagpapainit pa lang sila. Tignan natin yung round 2 ni Amari. Bobo ka. Pangalawang ikot na tayo. Ako'y magsisingit lamang ng kwento. Sa Facebook, paano yung pagpapapansin sa akin neto? Mula sa reactions, pagre-reply sa My Day, hanggang sa pag-share ng pictures ko. Ni-share yung pictures ko ang puta. Gusto ka ba sa akin, ha? Ayaw ka sa'yo! Kaya dito pa lang lilinawin ko na. Di ka pa nanliligaw, pero binabasted na agad kita. Sakto lang, nagamit na yun ni Lil Sisa sa laban niya kay Shernan. Pero aminado, nagkakagusto naman ako sa mga weird. Pero hindi sa mga weird na kagaya ni Kenji. Kung may weird man ako matitituhan, yun yung mga kagaya ni Ron Henry. Last event! Di ko alam kung maaawa ako sa'yo o matatawa. Lumabas yung kulit mo nun habang nasa gilid akong kumakalma. Yung forma mo nun wala sa ayos. Tangina stripe na polo, jogger pants, tas tutod na sapatos. Pero speaking of last event, pag-usapan naman natin si Aubrey. Nakaiba itong maririnig yung shit. Itula ka nun kay Aubrey, yun yung naisip nilang trip. Habang ikaw, tuwang-tuwang, di man lang nag-iisip. Kada tulak sa'yo kay Aubrey, sinusubuan ka ni Shakoy ng panis na kanse. Di ko alam yun, siguro, kasi, nung nangyari yung battle na yun, hindi ako nanood ng live. Pero dito sa battle na to, nandito ako nanood ako nito ng live. So, para siyang, inside joke. Pero ayos lang daw sa kanya yun. Para di mawala ng kaibigan. Di ba sinenya siyang nakita nun? Na huwag mo silang pakikinggan. Pero tinuloy mo pa rin kasi akala mo okay lang. Ang
Ang resulta ano, na food poison siya kinabukasan. Ano ang masarap ba? Ang tripan ng akala mo mga tropa par, yung pagiging isip bata mo kasi wala na sa lugar. Tinitake mo as compliment yung mga sarcastic nilang comment. Kapag sintu-sintu ka talaga kahit pinagtitripan ka na hindi ka ma-offend. Yan ang napapala mo kakapakyut. Feeling pa yan na pinakabata. Uy, tang-ina mo, 19 ka na. At yung ganyang edad Kenji nagsasarili na. Di na umaasa sa magulang kaya mahiya ka. Mapabattle rap at tunay na buhay, sanay kang may kasama. Habang yung kalaban mo, independent. Nabubuhay mag-isa. Ikaw yung buhay na patunay na yung pagiging mature wala sa edad, sa kilos talaga yung makikita. Kaya sige lang, Kenji. Idamay mo na lahat. Saktan mo ako emotionally. Huwag ka lamang lalagpasan. Nilagay ko na boundary. Kahit sinong idamay mo, kahit sinong member ng aking family. Isang kabastos ang lalabas dyan sa bibig mo, pasag ka sa akin sa round 3. Basag ka sa akin sa round 3. Basag ka sa akin sa round 3. Basag ka sa akin sa round 3. Wait lang. Pang-inang pa ako kasi. Ang ina, Victoria's Secret yung pabango ko, tas tatalsikan mo ng laway mo. Pero seryoso, lahat yung real to krepa. Ayusin mo sa pagpili ng tropa. Pasasalamatan mo ko balang araw kasi may naging totoo sa'yo kahit isa. At least pagtapos ng battle, pag pinakisamahan ka ulit ng mga yan, aware ka na. Yeah. Ako ng banat. Yun. Sayang, nag-choke siya sa una, tapos nabalik niya. Pero nung nabalik niya kasi ang lakas, nandun pa rin yung pagiging aggressive, magaling siya mag-deliver, may mama factor, para talaga siyang battle MC na lalaki, though babae siya. Tapos bandang dulo, na-choke na naman siya, pero nakapagsingit siya ng freestyle dun na Victoria's Secret yung pabango ko, tapos tatalsik ka lang ng laway mo, ang angas nun. Para sa akin ang angas nun. So, tignan natin kung baka mag-choke din si Kenji sa round 2, panoorin natin. Kenji, gusto ko daw siya. Assuming talaga to. Paano mangyayari yung gusto palikats yung gusto ko? Pangit daw ako. Sa mga di nakakaalam, si Palcats, kapatid siya ni Paldogs. Si Paldogs kasi, Femc, battle rapper din ng Motus. Tapos lagi niya yung sinasama sa event minsan, pero dito wala sila eh. Di sila nagpunta. So, Paldogs, Palcats, magkapatid. Natin konti. Ako ng banat, Kenji. Gusto ko daw siya. Assuming talaga to. Paano mangyayari yung gusto palikats yung gusto ko? Pangit daw ako, nag-guardian na ako, tanga. Hindi ka na nga gagawin intro. Kimberly Gonzalez Castilla, Pilia na Iha, Amari Makata, Moro Natita, kayang patay na multis, partida, Malina Matina, Sara, Taraporson sa kama, halika. Halina, para ko maganda, parang kapatid ni Baldogs nung maligtana. Di ko alintana, kahit mas tangka pa sa bintana. Up, down, para nakarobas tong si Papa. Manganor, mangana, titi ko'y sumipa, di titigilan yung puke mo hanggang sa hindi yan nagnanana. Di mo yan kaya. Kuya M-Side, pinastos ko siya na may element sa battle. Yung puke, envelope, ginawa ko expanded. Don't expect too much on me. Parang pa akong maker. Guguhitan ng guguhitan kiki mo. Manila paper. Pag di ka nag-review, Guguhitan ng guguhitan kiki mo. Manila paper. Hindi ko alam, Kenji. Comment ka na lang. Paintindi mo sa akin yung line na yun. maker, guguhitan ng guguhitan kiki mo. Manila paper. Pag di ka nag-review, may disciplinary action. Kakatutin ka sa guidance, sexual education. Papasakan ng lace,
para ma-identification sa sanction, panigurado hindi ka makakatayo. Bobo sa recitation. Papakita ng instructor. Last nun. Yun yung mga line na supposedly gagamitan mo ng parang. Pero walang parang, walang tila, walang animoy. Yung mga pagkukumpara, hindi ka makakatayo. Bobo sa recitation. Para siyang hashtag or hashtag talaga yung tawag sa kanila. Ang lakas ng line. Taka ng lace para ma-identification sa sanction, panigurado hindi ka makakatayo. Bobo sa recitation. Papakita ng instructor kung sino pinakagago, dadalhin ka sa kwarto matapos kang bigyan ng 4. Solid pagka-video, theatric sa teatro, I will spank your butt kahit kulang ka sa palo. Pag sabihin mo sa kong teacher na hindi pwedeng suulan, iko-comfort naman kita, sige higa ka lang sa unan. Joke lang yung video, wala tayong skandal, parang remedial, birador na teacher pa, ikaw yung tinututukan. Speaking of scandal, nakikiwoman empowerment sila may scandal. Para lang mag-viral, sila rin magpapakalat. Putang ina mga babae itong tataas ng standard. Mas mabuti sa lalaki, walang kwenta na bobo sa akads. Pinuna ako mali nyo, para hindi makonsintisanay. Hindi ba ko estilo ko kasi iba na rin ang aking pakay. Inutil na babaeng dapat panagsanay. Concern lang. Ayoko dumating sa point na anak ko bang magsasabi sa iyong, Mama Mari, wala kang kwentang nanay. Kaya emphasize mo lahat. Autistic, gifted, tsaka na rin sindusin to. Nakakatong ko lang na may pamilyang masaya at buo. Baon, ganun lang. Ganun lang. So yun, malinis na nakuha ni Kenji yung round 2. Kasi nag-joke si Amari sa round 2. Sayang, ang ganda nung baon niya. Kung di siya nakalimot doon, feeling ko may palag yun. Kasi mas punto per punto yung sulat niya para kay Kenji. Habang yung kay Kenji naman, okay din naman. Yun nga, tumatak yung bobo sa recitation. Tapos yung mas pinipili ng ibang babae yung mga hindi nagtapos ng ACADS. Parang pinupunto niya, doon pa rin kayo sa may aral, di ba? So yun, round 2 kay Kenji, tingnan natin kung babawi si Amari sa round 3. Pamilya mo siya at buo daw. Bakit papatulan ba kita? Diba hilig mo magdamay ng magulang? Tapos babasagin ko yung trip mo. Yung ginawa mong pandadami sa namayapang nanay ni Chino ay hindi masyadong makatao. Magguguro ka pa naman din, tangina mo. Paano ka magiging pangalawang magulang kung binababoy mo sa batil ng nanay at tatay ng kalaban mo? Seryoso, Kenji? Yan ay binubuo mong imahe. Idamay ang kung sino-sino, manalo lang sa iyong katunggali. Tapos tungguro, mawawala ng lisensya dahil sa aking mga masasabi. Pas battles mo ang magiging dahilan para sa patunay na di mo kaya magturo ng magandang asal sa klase. Kaya sige lang, Kenji. Tuloy lang sa pag-battle. Tuloy din sa paggamit ng mga di pinag-iisipang anghel. Balang araw matitikman mo gano'ng kasakit ang karma maningil. Kapag yung nanay mo nawala na, tapos yung kapatid mo itakwil ka na rin bilang brother. Kung sabihin napanood ng nanay mo yung mga battles mo, natuwa siya sa'yo. Walang matinong magulang na matutuwa sa ganun, tangina mo. Huwag mo nang hintayin mawala yung mama mo sa mundo kasi malamang kapag nangyari yun, itigil mo na to. Masyado na bang seryoso at masakit? Dapat lang yun sa mga tulad mong di nag-iisip. Pagtapos nito, wala ka na sa motus. Hindi ka rin gagraduate kasi di mo naman deserve. Kenji, yung magulang, kahit ano pang malit kulang, wala tayong karapatan sabihan sila ng kung ano-ano. Nagawa ko na yan dati, pero sobrang pinagsisihan ko. Pumayag ako sa laban na to kahit ayaw ko. Kasi bukod sa wala pa akong karapatang magreklamo, kailangan ko pagsabihan to. Kaya sige lang, idamay mo lahat. Magulang ko, mga kapatid ko. Paabutin mo na rin sa aking mga pinsan. Laitin mo na rin yung jowa ko, pati aking mga kaibigan. Pero isa lang sinisigurado ko pag ginawa mo ulit yan, pagtapos ng battle, hindi kita kakamayan.
So, round 3, lumaylay na si Amari. Medyo nakakalimutan niya yung iba niyang lines. Though natutuloy-tuloy niya kaso nakaka-apekto. Kasi naranasan ko rin mag-choke. Pag naaalala mo, parang wala nang impact sa'yo eh. Kasi iniisip mo, ay nag-choke, pero nabawi. Pero dapat pag ganun kasi, pag naaalala mo yung lines mo, ano mo pa rin, i-deliver mo pa rin siya ng may confidence para baka mabawi sa delivery lalo kung malakas yung sulat. Yun yung pambawi pag nag-choke ka eh, pero naalala mo tas maganda pala yung sulat mo. Kaso parang di siya nagawa ni Amari, sayang, lakas ng round 1 niya. So tingnan natin yung round 3 ni Kenji. Para mo talaga nakikinig ako sa kanya. Country game! Sinerch ko ang mga battles mo. Lakas sa amat, so nakakagago tong bitch. I got blank space, baby. Kanta ni Taylor Swift. Wala ko nakuha ang angle, pero I can destroy your legacy. I will give you punches, then punches. Kupal na snitch. Sabi nila, galingan ko daw. Kaya itong round 3, alam mo, akma sa'yo. Ginawa ni teacher, pagiging preacher habang binabastos. Niganasini sa rhythm. Sana nga, handa ka ngayon. Tandaan mo round 3 na Amari, tapos na Cameroon ako. That means something special was coming to you, babe. Binigyan ng bar. Dito sa bar, oo, Makati nga yung place. No need mag-evaluate, nag-hesitate sa pag-penetrate. Parang binugaw ka na sariling tatay mo, hindi ka na rin safe. Hindi na ba kayo sanay kapag ganito na ako lumetra? Delikado ka sa shot. May betching yung primera. Sorry sa dalaga, ngayon magtatanda ka. Di ka na alarma, kaya hindi na nakamaroon. Ikaw si Birador ng Nobeleta. Mahina, dala na panira para sa Birador na pasaway. Tamang Birador ako ngayong araw, bawat kargada, pamatay. Tagal mo nag-antay, tagal ko rin na sumakay. Isa kang bobotante na lumalagari sa binibigay na lagay. Di ka na palagay na kahit ito yung kalaban ko, wala naman akong pakikilam. Si mama nga sinasagot ko eh, tapos kalaban ko ikaw lang. Kayang gawin ng mga babae, ginagawa ng lalaki. Please lang, manahimik ka. Kaya pala gawin lahat eh, di ngayon tumuwad na. Seryoso tayo. Tema nila lagi araw-araw, nakakarindi, gender equality. Minsan kakampik na may persuasive policy. Kababuyan pwede sa inyo na parang sodomy. I swear solemnly, this night will result into pregnancy. Pregnancy, human trafficking, prostitution, promoted nararanasan. Kayo yung dahilan kung ba't may isyong panlipunan. Kayo pa rin tama at lamang, tatak mo sa bunbunan. Nararanasan mo yung on top kapag nasa kama. Way back pre-literary societies, role lang nila, gawaing bahay mag-anak. Hanggang sa naging moderno mundo, kaya kala nila laging angat. Prejudice biases, toxicness niya yung imahe mo basad, kayo yung pangunahing dahilan kung ba't bastos na battle rap. Sabi nila niligal daw, at ibigay tayo sa mga putang inang to. Gusto mo akong higatan, di ba? Ako gusto kong ayusin mo yung sarili mo. Kukulo sa sarili mantika. Para piniprito, di mo alam saan ka lulugar. Kaya ka nandito. Kaya ganyan mo. Ipakita mo sa kanila ang tungkulang-kulang performance ko kakaiba. Paano pa naging illegal? Para saan pa ba? Hawaran kasama mo sa platitong sinusubuan ka. Kaya hindi ako naawa sa'yo. Kahit nakapiraso. Ako yung Genesis na naka-police base, sinipang ka sa pwesto. Kaya kahit anong laro pa sa salita ating gawin, ang Amari ay mabubuntis at baking baliktarin. Testing natin. Yan, round 1, tie. Round 2, kay Kenji. Round 3, kay Kenji. Yung round 3 ni Kenji, nabilib ako dun sa mga terminologies niya about sa school. Halata mo talagang aral siya at ewan kung totoo yun na kukunin yung kurso is pagiging guro. So sana mapagtagumpayan niya yun. Nagkatalo na lang dito sa performance. Feeling ko kasi may palag talaga si Amari kung hindi siya nag-joke.
Kasi malakas yung mga sulat niya, pang gibarin, pang ugarin sa lalaki. Knowing na babae siya, kaso nakalimot siya. So, props pa rin kay Amari. Yun, tingnan natin kung sino yung binoto ng Orado. Shoutouts Sorry, muna sorry. kay ETZ, kay Kuya Biz. Hindi ka na. 5-0, mag-ingay para kay Kenji. Yan. Salamat. Shoutout kay Amari. Talagang pinaganda ko siya na mabuti. Yung pagkakamali ko nung nakarang battle ko, hindi ka na ano yan. Nag-improve lang. Yo, sorry na wala. Pa-shoutoutin natin sila. Shoutouts muna kay ETZ, kay Kuya Blizzard, AK69, Nasty P, Easy Kill, Innocent Loco Jad, kay Ate Kaaway, sa mga workmates ko sa Bobo PH, sa Living Free, kay Luna Heart, kay Ginny Cole, kay Charlie, kay Eliza Dulumen, Gerald Anchado, kay Ipe, love you, kay Trevor, tsaka kay Master Rossi. Thank you. Siyempre. So yun, si Kenji yung nanalo, malinaw naman dahil nag-choke nga si Amari sa round 2 tsaka sa round 3. Pero props pa rin, napakaganda pa rin simula nun bilang debut battle ni Amari to. So yun, sana nagustuhan nyo yung review. At i-like nyo and i-share pag napanood nyo to sa YouTube channel ko. At kita-kits tayo sa mga susunod pang battle review. Ako nga pala si Dopest. Kita-kits sa mga susunod pa. Peace.